Eh, Magandang araw po sa ating lahat. Ay, mapagpalang araw po. Praise God and hallelujah. Magandang araw po. Ngayong araw po ay pangalawang session po natin ng ating Tabernacle series. Excited na po ba kayo? No ating first session last time, pinag-usapan po natin why God gave Tabernacle. Saan ba ito nagsimula? Paano ba ito nagsimula? So kung bibigyan po natin ng konting icebreaker o kaya para maalala po natin kung ano po yung naging topic po natin nakaraan. Long time ago when God created man, si Adam and Eve, in the first place, we are one with God. We are connected with God. But because sin entered to the world, we are disconnected with the Lord. Now, God wants to be one with us. Because God is holy, He cannot dwell in our heart. Gusto ng Diyos, He wants to be with me. He wants to be with you. But because there is sin in me, God cannot dwell in me. So para itong kasalanan ay malinis, unang-una kailangan malaman ko na ako ay makasalanan. Pero yung mga Israelita, hindi nila alam na sila ay makasalanan kahit sila ay gumawa ng kasalanan. Why? Because there is no standard of sin. Sa halimbawa, bawal manigarilyo. Dahil merong batas na bawal manigarilyo, pagka nanigarilyo, merong penalty wala. Pero kung walang batas na bawal manigarilyo, even if you smoke, alam natin na masama ito, alam natin na bawal mag-smoke, but because there is no law, even if you smoke, may penalty o wala? Kung walang ganong law, walang penalty. Naintindihan po natin? When I went one time to my wife hometown, it's in Polgyo. Kaya akala ko, probinsya yan eh. Wala namang siguro CCTV. So talagang nag-fast and furious drive ako. Shh! Pero nahuli ako merong CCTV. So sabi niya, hindi porkit Polgyo kami, malilitin mo yung probinsya namin ha. Pero kung walang ganong batas, kahit na mag-overspeed, pwede o hindi? Pwede. Now, God wants to first realize, ikaw ay makasalanan. You are a sinner, you are dirty, you are evil. God gave 10 commandments. Now, God already know. Pagka binigay niya yung 10 kautusan, itong mga tao, hindi niya masusunod. So, when Moses brought these 10 commandments, nakita niyo yung mga tao, nagkasala na. They already serve Diyos-Diyosan. They already made other idols. Kaya anong ginawa ni Moises? Sinira niya itong 10 Commandments. But there is a good news. When Moses went to Mount Sinai, not only 10 Commandments God gave to Moses, also tabernacle. And the beginning of this tabernacle we can see in Exodus chapter 25. So the reason and the purpose why God gave tabernacle is for God to dwell in us. Because God is holy, tabernacle is the place where our sins can be washed and can be holy as God. So okay na po tayo sa introduction ng tabernacle. Naintindihan po natin nung nakaraang linggo. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin second part and second session of tabernacle. What is the structure? Ano ba yung mga parts? But it has so many parts. But our session is only 4 sessions. So we're going to summarize and only important highlights of the message of tabernacle we're going to discuss. So pwede po nating sabihin, there are 2 parts mainly, the outer part and the inner part of the tabernacle. So tingnan po natin, when we say outer part, it's the place inside and outside, hindi yung tent, kundi the place of the Holy of the Holies. So later, I will show you the structure. Diyan. Una po nating pag-usapan is the door of
tabernacle, door. But interesting in this tabernacle, yung haba niya, mamaya babasahin po natin, sobrang haba, 50 cubit. Ito ay sobrang laki, sobrang haba ng tabernacle, but there is only one gate. What does one gate represents? All the parts of tabernacle represents the image of Jesus. But if you read Exodus chapter 25, sobrang boring. Why? Para siyang report lang eh. O yung haba niya ganito, yung width niya ganito, ito yung nilalaman niya, gawa siya sa bronze, gawa siya sa silver. This is the main content of tabernacle. But if you understand the meaning of tabernacle, represents the image of Jesus Christ. Now, it says in John chapter 10 verse 9, basahin po natin. Diyan. 다 같이 시작. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. But during this time, wala pa si Jesus. But already, this door represents the image of Jesus. No one can come to my Father's house except me. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. It means, para tayo ay makapasok sa Holy of the Holies, yung tabernacle, pinakaloob niya ay Holy of the Holies. Kailangan walang kasalanan. Kailangan malinis. Sino yung malinis at Holy of the Holies? It is God. It's the God's temple, God's place. But in order for me to enter, kailangan ay dumaan ako kanino? Kay Jesus. Amen. That is the first message of main gate, main entrance, and the door of tabernacle. So, naintindihan po natin yung door. That door represents the image of Jesus. It means there is no any other way for me to be holy. There is no any other way for me to enter to the Holy of the Holies. To make this message simple, for me to enter to the kingdom of God, only Jesus. The only way for me to get to the kingdom of God is only Jesus. Not by your good works, not by your prayers, not because of your kind heart. It is only by Jesus. Amen? Kahit na ikaw ay humihingi ng tawan, kahit ikaw ay nanalangin, even if you do praise and worship, even if you do tithes, the only way for me to get inside of the Holy of the Holies, to get to the kingdom of God, is through Jesus. Amen. 감사합니다. Now, let's look to the other part. 자, we already discussed about this door. Tama po ba? Ang haba ng tabernacle po na ito ay basahin po natin Exodus chapter 27. 자, mula verse 9. 자, (27) mula verse 9. And thou shalt make the court of tabernacle for the south side, sideward, there shall be hanging for the court of fine twined linen of 100 cubits long for one side. Mula dito hanggang dito ay 100 cubit. And likewise to the north side in the lake, there shall be hanging of 100 cubit long. Mula dito. And his 20 pillars and 20 sockets of brass, the hooks of the pillars, and the fillet of silvers. And for the breadth of the court of the west side shall be hanging of 50 cubits. So kanina, di ba, I already discussed this
entrance, mula dito hanggang dito, 50 cubits. Binabasa ko pa lang, medyo sobrang nakakainip na, no? 100 cubit, 50 cubit, gawa sa silver, gawa sa ano. Now, the message of this, the fine linen fence. Etong tela, kumbaga sa Tagalog, no? Etong tela, bakit ito ay kulay puti? Yun po ang gusto ko pong sabihin. Why God made this tela ganito kahaba, etong ano ang ibig sabihin nito? God put exact size, exact materials. Kung titignan natin sa panlabas, we cannot understand. But if we know the value, etong tela represents Jesus. Why? Pagka ako ay pupunta sa harapan ng tabernacle, God wants to first know, ako pala ay marumi at makasalanan. How can I know and discover myself I am dirty, filthy, kung hindi ako harap dito sa tela na ito? The reason why this fine white linen shows to us, ito yung boundary. Ibig sabihin, etong linya ay si Jesus. Sa loob nun ay malinis, sa labas nun ay marumi. Ako pala ay marumi. How can I be washed? How can I be cleansed without knowing I am dirty? So first, kanina, the purpose of why God gave us 10 commandments is first to realize, hindi ko kayang sundin yung kautusan ng Diyos for me to discover I am sinner. Am I right? Kailangan malaman ko muna, ako ay madumi. Ako ay masama. Tama po ba? Without knowing I am dirty, I am evil, how can I wash? So, etong boundary na ito ay, before I entered to the inside of the tent, inside of this tabernacle, I must first know, ako pala ay marumi. But many of us, we don't think, ako marumi. Ako, malinis naman ako eh. Ako, mabuti naman ako eh. Tama po ba? Nobody think, ako masama ako. Ako, tumutulong naman ako sa kapwa eh. Ako, nagsisibil naman ako sa Panginoon eh. Sister, do you think you are evil? Evil? Hindi mo maintindihan English ko kasi Bisaya ba yun? Evil. Evil. You think yourself evil? Iniisip mo ba, ikaw ay masama? Ako, mabuti naman ako eh. Pastor, tingnan mo, volunteer na nga ako eh. Tapos na kayong volunteer ko, nagbo-volunteer pa ako eh. You don't know how good I am. Nobody think we are dirty. Nobody think we are evil. But when we stand of this white linen, madumi pala ako, I can reflect myself. Amen? Sister, do you think you are evil? Yes. Ngayon, ikaw ba si Judas? Kasi si Judas marumi eh. Ikaw ba si Judas? Pastor, hindi po ako si Judas. Mas Judas pa ako kay Judas. Matatanggap ba yan? Grabe naman yun, Pastor. Hindi ako pwedeng hindi mag-amen dito kasi mapapahiya ako eh. Kailangan sabihin ko, amen talaga dito. Yes, we are dirty, evil, when we are in front of white linen. When we are in this boundary. You know, whenever I take picture, I don't want to take picture with Kuya Mark, Kuya Noel. Why? If I take a picture with them, they will know, laki pala ng ulo ni Pastor ha. Si Hayon,
Yun yung namana niya sa akin eh. Sobrang laki ng ulo ni Hayon. Kaya, si Hayon, we never know she is big if she is only alone. But when she go to Orin, Egypt, oh, laki naman ito. Do you understand? Yes, likewise. How can we know we are evil? How can we know we are dirty? When we stand in front of this white linen fence. Amen. Oh. When you get inside, the first thing that you can see is etong burnt offering. Burnt offering. Altar of brazen altar. Okay? But before I explain this, I prepared one video. Meron mo ng illustration para maintindihan po natin. Sige po, panoorin po natin yung ating video. The priest examines the lamb. For defects, blemishes. All right, approved. The offerer lays his hands. A picture of Jesus, the Lamb of God who takes away our sin. All his sins transferred to the Lamb. The Lamb's righteousness is now transferred to the offerer. He walks away with something he never had before. The favor, the blessings, and the grace of God. Kanina, sabi ko habang pinapakinggan ko, sarap pala manood ng movie dito Movie marathon tayo next time Kasi alam niyo, ito pong speaker po natin, ito po ay speaker po ng Gracia Square. Hindi ko na po babanggitin kung magkano po yung presyo. Pagka nalaman po ninyo, baka sabihin nyo, mas mahalaga yan sa tabernacle Pero ito po ay di ba ang alam po natin JBL? JBL ay nasa middle class. Ito pong brand po na ito ay, ano po HK. Made in Hong Kong. hindi po made in Hong Kong yan Made in Germany. HK is, kumbaga, si JBL nasa middle class, top. Si HK nasa higher class, top. Itong screen, napakaganda. Itong audio, napakaganda. Tapos aircon pa. Kulang na lang yung mga manonood. Gusto niyo pa ba manood? Pero yung mga members po natin masyadong spiritual. Pastor, tabernacle po yung gusto namin. Sige po, pagpatuloy po natin. When we get inside of the gate, the first thing that we can see is the burnt, etong altar. What is this altar? For the wages of sin is death. Para mabayaran ng kasalanan, kailangan merong mamatay Yun ay makikita po natin, Leviticus chapter 4, basahin po natin, mula verse 17. Ito lang, tapos babalik po tayo ulit sa PPT po natin. Ito pala.
At ilulubog ng saserdote ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik ng makapito sa harapan ng Panginoon at sa harap ng tabing. Next. At maglalagay siya ng dungo sa ibabaw ng anyong sungay. Sa etong altar ay meron pong apat. Nakita niyo po sa picture, di ba? Meron pong apat na sungay. Sa sungay na nasa dambana sa harap ng Panginoon at nasa tabernakulo na kapisanan at ang lahat ng dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambanang pasusunugan ng handog na sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Next. At alisin niya ang lahat ng taba. Ay, napatilingon ako. At alisin niya lahat ng taba niyaon at susunugin niya sa ibabaw ng dambana. Next. Gayon ang gagawin niya sa toro. Kung paano ang ginawa niya sa toro handog dahil sa kasalanan, ay gayon gagawin niya rito. Itutubos ang sa kanila ng sacerdote at papatawarin sila. Next. At ilalabas niya ang toro sa kambayento at susunugin niya ng gaya ng pagkasunog sa unang toro handog nga dahil sa kasalanan ng kapisanan. Pagka ang isang pinuno ay nagkasala at nakagawa ng hindi sinasadya ng alinman sa lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoon niyang Diyos na huwag gawin at siya'y naging salarin, ano daw ang gagawin? Kung maipakilala sa kanya ang kasalanan niyang ipinagkasala ay magdadala siya ng pinakaalay niya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. At paano daw yung gagawin? At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin niya sa dakong pinagpapatayan ng handog na sunugin sa harapan ng Panginoon, handog nga dahil sa kasalanan. Hanggang dito po, balik po tayo ulit sa ating PPT. Etong lugar ay washing of our sins. For the wages of sin is death. So, kailangan merong mamatay. Pero, ipinakita ng Panginoon kung paano kukuha ng kambing, ng tupa na walang kapisanan, walang dumi, malinis, at sa kanya ipapatong ang kamay. At doon may lilipat ang ating kasalanan at siya ipapatin. Ano ang gagawin sa dugo? Ilalagay doon sa sungay ng damana at susunugin. What does it means? Hebreo chapter 10. Basahin po natin. Pakita po natin ulit. Kanina, nandito po sa pipino. Hebreo chapter 10, verse 12. This man, after he had offered one sacrifice for sin, forever sat down in the right hand of God. Hebrews chapter 10, verse 10. For by one offering, he had made perfected forever. Sino yung tao na yon? Yun ay si Jesus. Now we are getting more clearer and clearer about this tabernacle. As I said, each part of tabernacle represents the image of Jesus. This burnt offering represents the image of Jesus. Sino yun? Yun ay si Jesus. But this man, who is this man? That is Jesus. Why? Because in John chapter 1, verse 29, it says, Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Behold the Lamb of God. Who is that Lamb of God? Sino yung nagkatawang tao? Sino yung naging tupa? Yun ay si Jesus na kumuha ng kasalanan ni Thea, Dali, Nikki, si Isten, Noel, Mark, Dishik, Mikey, lahat ng ating kasalanan. The Lamb of God, who is Jesus, took all of our sins and sat down in the right hand of God. And it says, Hebrews chapter 10, verse 14. Tingnan po natin, sabay-sabay. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghandog. Kanina, itunuro yung kung paano yung paghandog, di ba? Itong paghandog na to ay sa kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Itong pagpapatong ng kamay ay makikita po natin in Matthew chapter 3 when Jesus met John the Baptist and sabi ni Jesus, baptize me.
Si John the Baptist yung representative ng lahat. Siya yung pinakadakilang saserdote. Pero sabi ni Jesus, baptize me. For the will of God may happen. Ano ba itong kalooban ng Diyos? Malinis lahat ng ating kasalanan. Amen. Etong burnt offering represent the image of Jesus, kung saan ang bawat kasalanan natin ay kinuha ni Jesus. Si Jesus yung naging kambing. Bakit? Basahin po natin verse 11. Hebrews chapter 10, verse 11. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nakakasiwa ng patayo at naghahandog ng madalas na gayon din mga hain na hindi sabay-sabay, ready, go, makakaalis kailan pa mang mga kasalanan. It means the works of man cannot wash our sins even. Everybody say, even. Sa Tagalog ay, nasaan dito? Ang katotohanan, bawat sa certain na araw ay nagsasabi na patayo, nagano na, gawin na hindi. Kahit araw-araw, in English, kahit araw-araw sila naglilinis na kasalanan, sa madaling salita, araw-araw sila ginagawa yung kalooban ng Diyos, araw-araw nila ginagawa yung paglilinis ng kasalanan, but hindi daw makakapag-alis ng kasalanan. Why? Because the works of man is not perfect. Sino lang ang perfect? The works of Jesus. Amen. The works of Jesus is the only thing that is perfect that can wash our sins forever. Amen. Only the works of Jesus can wash our sins forever. Amen. Only the works of Jesus can wash our sins forever. Amen? Yes. That's why this altar, burnt offering, represent the image of Jesus. Now, when we get inside, what's next? PPT. Ang kasunod po ng altar ay, makikita po natin, meron po dito ay malaking kawali. Yung nilito dito ang kambing, yan po yung gagawing adobo dito eh. Ay, hindi po ba yan? Diyan po sila, syempre sayang naman, kinatay na nila, di ba? Masarap yung kambing eh. Dito po nila lulutuin yung kambing at gagawing adobo. Tama ba yan? Amen ba? Hindi, chichiko, kung nakikinig ba kayo na mabuti o hindi, Chap? Ito ay, ang tawag po dito ay water laver. Kasi di ba, pumatay. Madudumihan o hindi? Kailangan maglinis o hindi? Pero ano bang ibig sabihin ng paglilinis dito? Ang laver ay gawa sa bronze. Bronze laver. Have you ever experienced when you go to lake, nakikita niyo yung sarili niyo? Yes. It represents like mirror. But you know, a lot of people misunderstand this part. Let me explain. This washing, kasi nabayaran na yung kasalanan, tama po ba? Maglilinis. Most of the people, their interpretation is, washing of hands means washing of sins. It's true, but something wrong. Basahin po natin First John chapter 2 verse 1.
My little children, I'm writing these things to you, so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate. Everybody say, advocate. Advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So when you say advocate, our English teacher, Sister Thea, what do you mean by advocate? Sinusunod? Pinupush. Okay. Ano yung laver? Doon ba yung niluluto yung adobo? Hindi ba yun? Yung sinigang. Tiya, meron daw tayong advocate. Sister, ano ibig sabihin? Tiya, but if anyone does sin, we have an advocate with the Father. Ito po ay para maintindihan po natin. Babasahin ko po. Let's open our Bible in John chapter 13. Nahanap niyo na po. Mula verse 10. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kanyang paa, sapagkat malinis ng lubos at kayo'y malinis na. Ngunit, hindi ang lahat. So, before this story begin, nakita ng mga apostol. Nilinisan si Jesus sa kanya kamay. Sabi ni Jesus, hindi na kailangan linisin ang paa. Hindi na kailangan linisin ang lahat. Once ikaw ay napaliguan na. Ang tama ba ang sabi dito? Ang napaliguan na. Basahin po natin mula verse 11. John chapter 13, mula verse 12. Next. 13. 14. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong paa, kayo naman ay nararapat ding mga hugasan ng mga paa sa isa't isa. Next. Sapagkat kayo ay binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa mga ginawa ko sa inyo. We started from verse chapter 13. Verse 10. Let's read, balik po tayo, mula verse 8. Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailanman, sinagot siya ni Jesus. Kung hindi kita hugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. 9. Sinabi sa kanya Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at aking ulo. Hindi lang ang aking paa, kundi yung kamay, yung aking ulo, liguan mo ko. Next. Kung ikaw ay napaliguan na, maliban lang ang paa, sapagkat malinis ng lubos. Hindi na kailangan linisin ang kamay. Hindi na kailangan linisin ang ulo, sapagkat ikaw ay napaliguan na. Etong ibig sabihin po na ito ay, let me explain. Ibig sabihin ng napaliguan na, nabaptize na, born again na. Ikaw ay nangahugasan na, ibig sabihin, ikaw ay nabayaran na. Ikaw ay malinis na. Pero,
Nagkakasala po ulit o hindi? Pagka ikaw ay nagkakasala muli, hindi ibig sabihin ikaw ay nagkasala muli, kailangan ikaw ay linisan. Sa mas madaling halimbawa, yung ako nagkasala. Ibig sabihin ako dahil nagkasala, kailangan si Jesus bumaba, mapako sa krus ulit at mamatay? No. What Jesus did for us is only once. Amen? Etong ginawa ni Jesus, hindi pwedeng magbago. Hindi pwedeng mabawasan, hindi pwedeng madagdagan. Paano ako, di ba? Nagkakasala ako ulit, di ba? Sino yung advocate na yon? Si Jesus. Now, the meaning of this water laver, if I wash my hands, hindi ibig sabihin, lilinisin ko ulit ang kasalanan ko. Bakit? Ang kasalanan ay nalinis na. Amen? Then what is the meaning of washing of my hands? Ibig sabihin, sa araw-araw na ako ay nagkakasala, kahit na ako ay nagkasala, pati ito ay nabayaran na, nalinisan na. So I have to come to the mirror to look at myself. God had made me washed, cleansed. Before, when I stand in front of this linen, madumi ako eh. But now, after I go by the gate, I go by the altar, ako ay nabayaran na. Ako ay malinis na. Ibig sabihin, yung kilos at gawa ni Jesus ay minsan lang. And every time I sin, God does not remind, oh, linisin mo yung kasalanan mo ha. Humingi ka ng tawad ha. No, ikaw ay nabayaran na. Ikaw ay malinis na. Even your sins in the past, present, and future. But why do I have to come to the water laver and wash so that I will be reminded, ako pala ay malinis na. Now, this means I should not look to myself, but I should look at the mirror. Who is that mirror? Our advocate, who is Jesus, who had made us righteous. Now, let's read 1 John chapter 1, mula verse 7. Basahin po natin sa ating screen. Ngunit kung tayo ay nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, at may pakikisama tayo sa isa't isa, at dililinis tayo ng dugo ni Jesus, na kanyang anak, sa lahat ng kasalanan. Hanggang dito, lahat ng mga tao ay naintindihan nila. Pero let's read verse 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal, siya na tayo ay papatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Now, in English, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to be cleansed us from all unrighteousness. What is this means is, not every time I sin, I will confess my sin. Why? My sins already finished once. Amen? Maliwanag na maliwanag, baliktarin natin yung mundo, yung ginawa ni Jesus ay minsan lang. Pero sa pang-araw-araw na ako ay nabubuhay, pagka nagkakamali, hingi ba ako ng tawag? No! There is no other way for my sins to be washed, only through by Jesus. It means not my works, my sins will be washed. Then what should I do? What does means I confess my sins? What does confessing my sins? It means when I look at the mirror, I reflect myself, I am no longer sinner, but righteous. It means believing not in my eyes, but through the eyes of Jesus. What Jesus look at me is, oh, you are righteous, you are washed, you are cleansed. So, the meaning of confession is not asking for forgiveness for what I have done wrong, because confessing my sins already finished by God. But my relation with God, every time I turn back to Jesus,
Every time I sin, sa bawat ako ay nagkakamali, gusto nang ipakita ng Diyos. Kasi ano pa bang nararamdaman natin pagka tayo ay nagkamali? Nakakonsensya po tayo o hindi? Na kinokondem natin yung sarili na, ikaw Joshua, bakit mo ginawa yun? Si Judas, nakokondem siya, tama po ba? Binenta niya si Jesus. Pero si Judas, wala siyang puso na gustong ibenta si Jesus. Not in the first place, he loves Jesus. Ang kanyang pag-ibig kay Jesus ay totoo. But Jesus, no. One day, the time will come, you will deny me. Peter, you will deny me. You will sell me. Jesus, I cannot sell you. I love you. I will never iwan you. Ano sa Tagalog yun? I will not leave you. Yun po yung narinig ko sa ex ko eh. Hindi kita iiwan. Nikki, narinig mo na ba yan? Ay, wala pa lang ex si Nikki. Nakalimutan. Ikaw lang. Hindi kita iiwan. Hanggang sa mamatay. Hindi ko kayang mabuhay pagka wala ka. Paano ka nabuhay hanggang ngayon? Ano man mangyari, hindi kita iwan, ha? Sinabi na ba rin yan sa'yo? Hindi kita iwan. Merong ganong puso eh. Pero itong puso ay hindi, tawag dito, unconditional. Hindi totoo. When situation change, this word also change. But the word of God never change. That's why if we look at ourselves, we always condemn ourselves. We always confess our sins. Why? Romans chapter 8 verse 1, it says, now there is no more condemnation that is in Christ Jesus. This labor, why only hands? Kasi ikaw napaliguan ka ni. Kasi ikaw malinis ka ni. You don't have to ask for your confession. It's not because hindi ka nagkamali. Yes. There is nothing wrong of asking forgiveness. Patawarin mo ako, nagkamali ako. But what the Bible wants to tell you, that will never wash your sins. Amen? Many people think, kailangan humingi ako ng tawad para mapatawa. No! It means you are just looking through yourself. Tumitingin ka sa gawa mo, tumitingin ka sa pagkakamali mo. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay, si Jesus lamang. Tayo din. Tignan ko si Jesus. When I look at the water laver, malinis pala ako Kaya huwag kang humiwalay sa Diyos. When Adam committed sin, humiwalay siya sa Diyos o hindi? Pero yung Diyos ay hindi humiwalay sa kanya. Where are you? Adam, where are you? I'm looking for you. Pero bakit ka nagtatago? Panginoon, ako po ay nagkasala. Ako po ay hubad. Sino ang nagsabi sa'yo hubad? Kasi merong kasalanan. He looked at himself through his eyes from the time na merong kasalanan. That's why God wants to remove this sin. Gustong tanggalin ng Diyos yung pumapagitan sa atin na kasalanan. Now, when we pass by burnt offering, nabayaran na Hindi mo na kailangang malinis pa ulit. Hindi na kailangan mamatay si Jesus ulit. Dahil meron tayong 1 John chapter 2 verse 1. Meron tayong advocate. Meron tayong pinagsasandalan. Sino yun? Si Jesus na righteous. So every time you commit sin, you confess, I am righteous. Ako ay nilinis na ni Jesus. Ngayon, itong si Satanas, lagi kanyang tinutukso di ba nagkasala ka? Di ba masama ka? Kadiri ka. Tapos pasiba-siba ka pa, ganyan ka pa. Tapos ikaw, puro ka namang kasalanan. Tama ba? Sa Sunday ka lang naman banal. Monday to Friday, masama ka naman Maraming mga kaisipan. Ikaw, ganyan ka, di ba? Maraming judgment. Maraming mga tukso. But God wants to remind you,
Ikaw, banal ka na. Ikaw, malinis ka na. Do not ever look at yourself. Kahit na ikaw ay magkamali, the love of God to you never change. The heart of God for you is perfect, unconditional. Hanggang ikaw ay mamatay, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi magbabago. But we always change. We always look at to ourselves. We condemn ourselves. That's why people think, I have to confess. By confessing, our sins will be washed? No. Una pa lang, God reminds us, only by Jesus. Hindi sa paggawa ng mabuti. Hindi sa pagtulong sa kapwa. Hindi sa paghingi ng tawad. Hindi sa ganong paraan, kundi sa paraan lamang ni Jesus, malilinis ang kasalanan. Amen? No one can come to my Father except me. Kaya ito yung tanging daan lamang. Nung ako'y nakapasok na sa tabernacle, dito mo na babayaran yung kasalanan mo. Akin na yung kasalanan mo. Kinuha na o hindi? Yes. Naipatong na yung kamay. Nai-transfer na yung kasalanan. And the wages of sin, namatay na. Nabayaran na. So, kailangan ko nang linisin. Kailan? Every time I sin. Every time I fail. Every time I'm tempted. Panginoon, nagkasala po ako. Ano po ba yung gagawin ko? Do not look at yourself. Look at to Jesus, who is righteous. Amen. So, let's go back to 1 John chapter 2. 1 John chapter 2, verse 1. Sa, mamunti kong mga anak. Ibig sabihin, anak tayo ng Panginoon eh. Anak! Ha? Anak ko! Oh. Sa, anak di pa ko lang ito. Anak ng Diyos. Mga munti kong anak. God is calling us, anak. Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Tagapamagitan tayo. Ibig sabihin, meron tayong pwedeng sandalan. Siya yung magiging responsible. Siya yung mamamahala sa atin. Kaya siya yung isusulong natin. Ama na si Heso Kristo ang matuwid. Hindi ako matuwid eh. Kaya don't look at to yourself. When you wash your hands to water laver, when you look at yourself, don't look at yourself, look at to Jesus who is righteous. That is the meaning of water laver. Amen. Yes. Pangatlong part pa lang po tayo. We have at least 9 parts inside of the tabernacle. In our third session, we're going to discuss when we get inside of the Holy of Holies. Ano ba itong lampstand? Ano ba itong table bread? Ano ba itong mercy seat? Ano ba itong kaban ng Diyos? What does it reflect to me? What is the image of Jesus here? Water laver is Jesus. Amen? When you look at to water laver, si Jesus yan. Hindi tayo. That's why every time we commit sin, sino yung tagapamagitan? Si Jesus. Not every time I commit sin, patawarin mo ko sa kasalanan ko, Jesus. No! Look at Peter. Nung si Jesus ay binenta niya si Jesus, Jesus, pasensya na po kayo kasi binenta ko po kayo. No! Instead, he looked unto Jesus. Jesus, ikaw yung tama. Ako yung mali. He were able to connect his heart to Jesus. Why? Because he never looked at to himself. He looked at to Jesus. He looked at to the water laver. He looked at to Jesus. Tama si Jesus. Tama si Jesus na sinabi niya, ibebenta ko siya pagkatapos ng 3 araw. Ako yung mali. Jesus, you are the one who is right. Pero si Judas, hindi niya matanggap. Binenta ko si Jesus. Saan siya tumingin? Sa water laver? No, he looked at to himself. Nung nakita niya yung sarili niya, masamang tao ka, hindi ka perfecto. How can you do that to Jesus? Hindi kayang mapatawad. Anong ginawa niya? Nagpakamatay. Tama po ba? It means,
hindi niya nakilala si Jesus. Nakasama niya lang si Jesus, pero hindi niya nakilala si Jesus. Naging alagad ni Jesus, pero hindi naging kapatid ni Jesus. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin ay, hindi lang makasama si Jesus, kundi makilala si Jesus. Sa pamamagitan ng tabernakulo, each part of this tabernacle represent the image of Jesus. Through the door, through the linen, through the altar, and so forth. Naway lahat po tayo ay pwedeng maliwanagan. Actually, there are so many message. Only summarize part. If you want more, next batch, okay? We will, ano ba tawag dito? Step by step. Kaya, kanina nung narinig ko yung patoto ni brother, medyo nagdadalawang isip. Alam ko, merong kalooban yung Diyos para sa akin eh. Saan niya ba ako dadalhin? Dito niya ba ako dadalhin? Doon niya ba ako dadalhin? Sige, kung ano yung gabay ng Espiritu Santo sa akin, doon na lang ako susunod. Why? Pero, not only music. Wherever God put us, ang pinaka-importante ay yung water laver. Oh! Hindi pala ako ito. Si Jesus pala ito. I hope in our daily life, magkamali man pa tayo, magkasala man tayo, tumalikod man tayo, huwag po natin kalimutan. Si Jesus ay laging tumitingin hindi sa akin, kundi kay Jesus. So when we look at to the water laver, when we wash our hands, hindi na ito ligo. Tapos na yung ligo eh. Tapos na yung kasalanan natin. Yung ating mga pagkakamali, yung ating mga kahinaan. Etong mga bagay na ito, huwag na nating tignan. Sino daw? Si Jesus. Why? Because Jesus is perfect. Amen? Maraming salamat po. At kami po ay natutuwa at nagagalak na pwede po nating maibahagi sa ating mga kapatiran. We still have 2 sessions left. Sana, actually yung tabernacle ay mahabang session. Only 4 session. Present po kayong lahat, ha? Amen? Maraming pong salamat. At sa ating mga kapatid na hindi man po natin nakasama ngayon, buti na lang meron po tayong live message. Pwede po nating ibahagi sa kanila kahit online. Siyempre, mas masaya pagkakasama natin sa offline. Malayo man sa atin, kasama sa ating puso. Ibahagi din po natin agay itong salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Manalangin po ako at tapusin po natin. Amang Diyos, maraming salamat po. Ngayong araw kami po ay nagpapasalamat. Ngayong araw ay lahat ng luluhati ay ipinupuri po namin sa inyo. Kayo po ay aming itinataas. Dahil sa aming pakikinig ng salita, natuklasan namin ang bawat sulok ng tabernakulo ay walang iba kundi ang image of God, image of Jesus. Mula sa parte ng tela, ng pintuan, ng altar, ng laver. Lahat pala ng bagay na ito ay itinutukoy ang ating Hesus Kristo. Nagpapasalamat po kami sa araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. We thank you and praise you for reminding us once again that what Jesus did for us is once forever. But every time I commit sin, every time I fail, it is not that I confess my sin, but it is looking unto Jesus who finished all of my sins. So I don't have to take shower again. I don't have to wash my feet again, my head again, only my hands, because it is the mirror to look not myself,
but unto Jesus. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa mga kapatiran po namin hindi po namin nakasama ngayong araw, tuloy-tuloy, gabayan po ninyo, ingatan po ninyo ang kanilang mga buhay. Para sila rin ay makasama po namin at makita itong kaluluhatian ng Diyos. Muli po kami nagpapasalamat. Lahat ng bagay na ito ay pinagkakaloob po namin sa inyo. We pray in the name of Jesus. Amen. Maraming salamat po.